Dito tayo mga kababayan kay Senator Ping Lacson na kung saan mga kababayan ay siya mismo, no, duda sa mga sinasabi ni Orly Gutesa, Saldico. Pasensya na ha, Saldico pala. Hindi Orly Gutesa kasi halos pareho eh. Parehong scripted, di ba? Ma'am Gina Beauty Channel. Di ba? Ma'am Gina Beauty Channel. Oh, di ba? Oh, ito. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan na mismong si Senator Ping Lacson. Diyos ko po. Ma'am Silpa Glory, hello po. Mismong si Senator Ping Lacson. Mga kababayan, ito. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Ping Lacson, ito po. Lakasan ko lang yung speaker. Ito. Saan ba dito yon? Ayan. Pasok na, walang property value kasi hindi naman under oath. So ano yung mga, kung walang property value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may property value. Pero Ayan. ano pa yung make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert na... Ayan na. Ito, mga kababayan. Ito ngayon, yung sabi ni Ping Lacson. Kaya nga kanina mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo na kapag mag-take oath, no, manumpa si Saldico, may possibility pa na maniwala. Actually, pag sinabi kasi nating usaping legal, no, yung mga expert, no, mga legal expert, mga kababayan, hindi kasi sila maniniwala dito. 'Di ba? Hindi maniniwala ang mga legal expert. Pero kapag mga bobong DDS, pag sinabi ni Saldico, kinain ko yung titi ni Martin Romualdez, maniwala yan sila. Pag sinabi ni Saldico, fininger niya ako, amoy taing yung daliri ni Martin eh. Ayan. Okay na po ba, mga kababayan? Ayan. Okay na po ba, mga kababayan? Wait lang ha, mga kababayan. Meron na naman kasi mga demonyong tumatawag kasi. Sinasabihan na naman kasi mga demonyong tumatawag kasi. Sinasabihan ko na kasing huwag tumawag kasi ako'y nagla-live, 'di ba? Tumatawag kasi. Tapos alam niyo ba ang tinatanong? Totoo ba 'yon? Totoo ba 'yon si PBBM nag-insert? Ken totoo ba na si PBBM talaga ang mastermind? Putang ina naman, oh. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na kailangan kasi mga kababayan, no, ay mag-take oath si Saldico. Kasi kung ang sasabihin niya, 'di ba, ay totoo, pag dinala niya yan sa Senado, kapag iniimbestigahan yan, 'di ba? Kapag iniimbestigahan yan mga kababayan, siyempre, sundan na yan, isa-isa na yan eh. Sino ba namang hindi mag-iimbestiga? Unang-una, mangunguna dyan yung mga DDS. Sila na mismo mag-imbestiga yan. Uunahan na nila yung mga expert na mag-imbestiga dyan. Bakit? Siyempre, galit na galit sila kay BBM. Sige nga. Ito, mga kababayan, sabihin ko sa inyo, ang sinabi ni Senator Ping Lacson, hanggat walang panunumpa, hanggat hindi notarized ang kanyang mga affidavit, mahuhulog lang na paninira. Diba? Kasi ganito yan mga kababayan, no? Tanungin ko kayo, hindi naman siguro tanga si PBBM na sangkot siya sa flood control or insertion, tapos siya ang magbubulgar. Diba? Tika lang muna. Diba? Siyempre, kung ikaw si PBBM, tika lang muna. Ibubulgar ko to, tapos, sabit pala ako. 'Di ba? Hindi naman siguro tanga si PBBM na sasabihin niya, sige, ibulgar ko to. Tapos sasabihin ko, for the boys, mahiya naman kayo. SOP, kickback for the boys. Mahiya naman kayo. Sa mga naapektuhan, sa mga nasalanta ng baha, milyon-milyong Pilipino, libo-libong Pilipino ang apektado sa baha. Tapos ending, ikaw ang mastermind. Ano yun? Di ba? Walang tanga na kakanta tapos sabit ka. Diyos ko, si Marcoleta nga ilang beses nagsinungaling, umamin ba? Diyos ko naman.
Continue natin, mga kababayan. Dito tayo kay Ping Lacson. Tignan ninyo. Daw nagpa-insert ng 100 Mahirap million mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, no? Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Di ba? Tignan ninyo. Anong sabi ko kanina sa live natin? Bakit kailangan ni PBBM mag-insert ng 100 billion sa BICAM kung sa NEP kaya naman niyang gawin yun? Bakit mag-antay pa siya ng BICAM? Diba? Nasabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi pa nakakapag-react ang mga senador or mga legal expert. No? Kahit tayo alam natin eh. Hindi naman tayo tanga. Yeah. Ulitin ko anong sabi ni Ping Lacson? Kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, no? Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in insertions. Diba? Bukod sa NEP, di ba sinabi ko sa inyo yan kanina, bakit kailangan ni PBBM mag-antay pa ng katapusan ng taon, Disyembre o Nobyembre, para mag-insert doon sa BICAM? Kung sa NEP, kung sa NEP pa lang, anytime pwede naman siyang mag-insert. Pangalawa, ang presidente ang control sa lahat. Ang presidente ang may hawak sa lahat. Di ba? So anytime, kahit sabihin ni PBBM, withdrawin lahat ng pera sa bayan, pirma ko ang kailangan dyan. Bakit kailangan pang doon siya magnakaw sa BICAM? Di ba? Kung magnakaw ka, putang ina, ba't ilahad mo pa? Bakit ipaalam mo pa? Diyos ko naman. Di ba? Tapos utos-utusan mo pa, ituturo-turo mo pa kung kani-kanino. Di tanga. Tapos ibubulgar mo. Tapos bibistuhin mo. Ikakanta mo kung sino yung mga magnanakaw. Tapos hindi mo iniisip na inutusan mo si ganito, inutusan mo si ganyan, inutusan mo si ganon. Meron bang magnanakaw na sasabihin muna sa kapitbahay na, Mare, pare, nakawin ko yung isang kapitbahay natin, nakawin ko yung niya, yung mga alahas niya. Di ngayon pag nag-imbestiga yung pulis, siyempre magtatanong-tanong yan sa kapitbahay. Alam mo ba, sinabi sa amin, nakawin daw niya. Di nahuli ka ngayon. Diba? Tanga-tanga lang, no? Tapos, binibito. Nanakawin mo, tas binibito. Ano yun? Tingnan nyo, si Shelo Magno nga galit na galit kay PBBM. Pero hindi nga naniniwala na gawin ni Diyos ko naman. Diyos ko, hindi tatanda si PBBM ng ganyan kung tanga siya. Alam nyo, kung meron mang tanga dito, si Duterte ang pinakatanga na presidente sa buong Pilipinas. Bakit? Alam niya na maaaresto siya, nagpa-aresto siya. Tanga nga, di ba? Diyos ko po. Tapos, kung meron mang tanga talaga, ay wala na ako ibang sasabihin, mga kababayan. Alam nyo, isipin ninyong mabuti, ang may pakana dyan. Kasi ganito yan. Marami kasing nalilinlang ni Sara. Maraming nalilinlang ni Sara. Kasi ganito, bago pa si PBBM naging presidente, may meeting sa Rockwell itong mga DDS together with Digong. Alam nyo ang sabi ni Digong? Si BBM 1, 2, 3 buwan lang yan, matanggal yan. Hayaan nyo na makuha ni Sara ang loob. Hayaan nyo na makuha ni Sara ang loob ng mga loyalista. Kasi unit team yan. 2 to 3 months matanggal din yan. Abangan lang ninyo. Kasi sabihin niya sa akin, sinungaling sa Rockwell. Sino-sino ang nandun sa Rockwell? Tigilan nyo nga ako. Rockwell, Makati. Pinagplanuhan na nila yan. Hindi kasi nila kayang pababain si PBBM. Bakit?
Ano nga bang rason kung bakit gusto talaga nilang patalsikin si Marcos? Una, ganito yan. Ang rason kung bakit gusto nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos kasi natatakot si Digong noong pumutok ang usapin na si Sara ipa-impeach. Pumutok ang usapin na si Sara ay ipa-impeach. Ngayon, kinakabahan si Digong. Bakit? Kasi napansin ni Digong na ang mga oposisyon, pag sinabi natin oposisyon, yan yung mga Aquino groups, mga dilawan, mga pinklawan, ay sumanib kay PBBM. Sumanib kay PBBM. Ang mga dilawan at pinklawan, yan yung pinakamahirap na kalaban ni Duterte. Isa na dyan si Trillanes. Dagdagan pa ni Hontiveros. Dagdagan pa ni Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Leni Robredo. Nandito pa yung mga representative, Kabataan, Akbayan, ano pa yung mga yung Gabriela, lahat yung mga representative na yan. Tapos si mga ano pa, dito pa yung kay Laila de Lima. Andyan pa si Trillanes. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yan ang pinakamahirap na kalaban ni Digong. Yan ang hindi inaasahan ni Digong na magsanib puwersa ang loyalista at kakamping. Yan ang kinakatakutan nila. Kaya ngayon mga kababayan, kahit anong tinga ni PBBM, hisilipin nila yan. Hahanapin nila yan. Bakit? Kasi natatakot sila na kapag na-impeach si Sara, goodbye ang political career at Duterte dynasty sa Pilipinas. Bakit isa din yan sa kinakatakutan na mawala si Sara? Kasi hanggat si Sara Duterte ay nasa mataas na posisyon, pag mawala si Sara sa mataas na posisyon, mabilis nilang talunin si Baste, si Pulong, at ang mga anak ni Pulong. Kasi yan ang mahirap nilang ipanalo ang Davao kapag nasilipan sila. Diyan pa lang sa Davao, kaya takot sila na matanggal ang pangalang Duterte. May mga lihim yan. May mga lihim yan. Do you think sa loob ng 3 dekada o 30 years na pamumuno nila dyan, walang lihim yan? Kung si Sara inimpeach dahil sa confidential fund, do you think hindi masisilip ang confidential fund ni Sara noong mayor pa siya? Mayor si Baste, mayor si Pulong, mayor si Digong, tad-tad ng confidential fund ang Davao City. I-check ninyo ang confidential fund ni Sara, Pulong, Baste at Digong dyan sa Davao. Kakalahating milyon. Minsan, kalahating bilyon pa, 500 million, 400 million, 300 million, 200 million. Kaya halos hindi na nila bibitawan ang Davao. Ngayon, napilaya na sila, nakulong na si Digong. Do you think, isipin ninyo, nakulong si Digong, pero gumagalaw pa rin yung kalamay niya. Yung mga galamay niya. Ngayon, pag nawala si Sara, kaya pa ba ni Pulong at ni Baste patakbuhin yan? Hindi. Hindi. Kaya isa sa rason ngayon, pag-inita nila si Marcos. Hindi kasi nila, mga kababayan, kayang pabagsakin si Romualdez. Bakit? Ano ang ikaso nila kay Romualdez? Wala. 'Di ba? Ano ang ikaso nila kay PBBM? Magpa-planting ng witness. Magpa-planting ng kasalanan. Ganyan ang ginawa nila kay Laila de Lima, ganyan ang ginawa nila kay Jed Mabilog. Hanggat hindi nila kayang ipatumba, idaan nila sa planting of evidence, planting of witness. Anong ginawa nila kay Laila de Lima? Diniin nila at pinilit nilang pasabihin si Kerwin Espinosa na drug protector si de Lima para makulong. Si Jed Mabilog na pinsan ni Franklin Drilon na dating senador na nasa Iloilo, pinilit nilang pauwiin para pag umuwi si Jed Mabilog, gigipitin at ituturo si Franklin Drilon at si Mar Rojas na drug lord para mapakulong ni Digong isa-isa. Kaso hindi umuwi si Jed Mabilog.
Kaya hindi natuloy. Si De Lima lang ang nadali. Ngayon, nung hindi niya kayang ipapatay si De Lima kasi hindi dumiretso doon sa Laud Quarry sa taas, yan ang ginawa niya, planting of evidence. 'Di ba? Hindi naman niya pwedeng patayin kasi lahat ng taong bayan ang kalaban ni De Lima si Digong. Pag pinapatay si De Lima, alam ng taong bayan kung sino nga habulin, si Digong. Oh, 'di ba? Ganon ang gagawin nila. Si PBBM hindi kasi nila mapapatumba. Kaya ngayon ang gagawin nila, gawaan nila ng kwento. Ngayon si Saldico, ganito yan. Si Saldico kasi floating yan. Sa madaling salita, hindi niya alam kung uuwi siya, kung anong mangyari. Si Saldico at si Jid Mabilog, walang pinagkaiba. History repeat itself. Si Jid Mabilog noon, nung ginipit ni Digong, tumakbo ng Japan. Nung tumakbo ng Japan, dumiretso ng Amerika. Si Saldico, dumiretso ng Amerika, pumunta ng Europe. Hindi niya sure kung uuwi siya o hindi. Kasi pag uuwi siya, makukulong siya. Kung hindi siya uuwi, marami naman siyang pera, mananatili siya sa Europe. Ngayon, ang tanging gagawin lang ni Saldico kasi nagigipit na siya, naiipit na siya kasi siya ang tinutumbok lahat. At lahat ng ari-arian niya ay isa-isa nang nakumpiskate ng government. Mandadamay na lang siya. Ganyan mga kababayan ang problema. 'Di ba? Ganyan ang problema mga kababayan. Kapag dumating ang kagipitan, mandamay na lang. Ganon yan, Diyos ko. Ngayon, bakit ko nasabing mandamay? Siyempre, kung talagang nagsabi siya ng totoo, at kung talagang nagsabi siya ng tama, bakit ayaw niyang umuwi? Anong kwenta, anong saysay ng sinabi mo sa video kung hindi naman autentikado? Di ba? Anong sabi ni Ping Lacson? Hanggat hindi siya pumunta, umuwi at manumpa, mag-take oath na ang kanyang sasabihin at kanyang ibubulgar ay totoo, walang maniniwala. Kasi bakit ayaw niyang umuwi? Bakit ayaw niyang manumpa? Di ba? Yan ang problema. Ngayon, ang mga DDS, paninindigan nila yan. Tama ang sinabi ni Saldico. Totoo yan. Kaya ang gawin natin, mga kababayan, mag-rally tayo. Yan lagi ang sasabihin ng DDS. O sige, mag-rally na tayo. Bakit? Nagsalita na si Saldico. Pero yung sinabi ni Saldico, dalhin natin sa korte. Tatalaba? Hindi. Bakit? Paano tatalab kung ang mga sinasabi mo ay kwento lang? Di ba? Paano tatalab kung ang sinasabi niya kwento lang? Sinong abogado, sinong abogado ang papasok at hahawak sa mga sinabi ni Saldico at mag-imbestiga kung mismo yung taong nagsalita ay wala? Sige, hamunin ko kayo. Mga abogado ng DDS or DDS lawyer, itry niyong kampihan si Saldico. Sige, habang wala si Saldico, magboluntaryo kayo na imbestigahan ninyo yung mga sinasabi niya kung totoo. Ngayon, kapag ang pag-imbestiga ninyo ay hindi nyo makikita, babalik sa inyo yan. Papayag ba kayo? Makulong kayo. Diba? Ngayon, tanungin ko kayo, maskin si Marcoleta, ayaw pangunahan yan. Bakit? Yun ang sinabi ni Orly Gutesa na sangkot si Romualdez, tumanggap ng kickback. Pinangunahan ba ni Marcoleta? Kinasuhan ba niya si Romualdez? Hindi. Bakit? Kasi kung kasuhan ni Marcoleta si Romualdez dahil sa pamamagitan ng sinabi ni Gutesa, pag iniimbestigahan ni Marcoleta yan, tapos wala siyang mapala, may possibility na mababalikan siya ni Romualdez. Kasi bakit? Hindi nagpakita si Gutesa. Ngayon si Saldico. Dito tayo. Vic Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, Sal Panilo, Topacio, sino pa? Glenn Chong, Libayan. Sino pa yung mga abogado dyan sa DDS? Magsama-sama kayong lahat. Yung salaysay ni
Saldico, gawin ninyo yung ebidensya, kasuhan nyo si Marcos. Bakit hindi ninyo gawin? Nandyan pa si Jimmy Bundok. Bakit hindi nyo gagawin? Kasi wala nga si Saldico. Hindi nga nanumpa. Diba? Ngayon mga DDS, tanungin ko kayo. Napakadaming abogado dyan sa DDS. Bakit hindi nila pangatawanan yung statement ni Saldico para makasuhan si Marcos sa ombudsman? Ngayon, bakit ni isa sa mga abogado niya, nandyan pa si Torion? Sige nga, napakadaming abogado dyan na DDS. Nandyan pa si Regal Oliva, yung sa Cebu na binabash ninyo. Bakit hindi magsasama-sama lahat ng abogado niyan at gawin ninyong testigo si Saldico at gawin ninyong ebidensya si Saldico? Bakit wala? Pwede nyo naman yung kunin eh. Nandyan pa si Guanzon. Gamitin ninyo yung pagkaabogado ninyo at gawin ninyong ebidensya yung sinabi ni Saldico. Pwede mag-take out si Saldico via Zoom. Sabi ni Hungry Man Tanga. Alam mo sa totoo lang Hungry Man vlog, kung gusto mo mag-vlogger pero bubo ka, wag mo nang ituloy. Kung gusto mo mag-vlogger tas bubo ka, wag ka nang mag-vlog. Sa totoo lang, nakakahiya. Bakit? Mabilis sabihin mag-take out si Saldico habang naka-zoom. Ang tanong, saan si Saldico? Pwedeng mag-take out si Saldico kahit naka-zoom kung nasa loob siya ng Philippine Embassy. Tanga. Diba? Diba? Kung nasa loob siya ng Philippine Embassy, or di kaya hawak siya ng Witness Protection Program. Ang problema, nasaan ba si Saldico? Sumuko ba? Umuwi ba ng Pilipinas? Alam ninyo sa totoo lang, mga bubo talaga kay mga DDS. Ewan ko kung saan yung naririnig yung mga ganyang sabihan. No? Ewan ko kung saan ninyo yan nakukuha yung mga ganyan na pwede siyang mag-take out kahit naka-zoom. Tanga-tanga ka ba? Yan yung kakapaniwala ninyo kay Digong na magaling, mahusay, hero, pero nakulong. Diba? Putang ina. Pwede daw mag-take out kahit naka-zoom. Tanga! Inutil! Uto-uto! Bobo! Diyos mio Marimar. Ay, Diyos ko. Saan ninyo nakuha yan? Sinong abogadong nagsabi niyan? Mismo si Ping Lacson nagsabi, putang ina. Si Ping Lacson na mismo, katagal-tagal na niyan sa Senado. Pakinggan ninyo, ang sabi ni Ping Lacson. Magiging, buhay at totoo lang ang mga sinabi ni Saldico kung, uuwi si Saldico sa Pilipinas, manumpa sa harap ng piskal at pirmahan. Kailangan mag-take out ka present, maliban na lang kung nakakulong ka sa krame, katulad kay Napoles at kay Kibuloy. Diba? Wag nyo nang idagdag si Topacio, wala namang kasong napanalo yan. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So, unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC. Pagpagay ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito?
Nag-comment si Hungry Man. Hindi naman daw abogado si Lacson. So, sinong papaniwalaan namin? Ikaw? Si Lacson, senador. Gumagawa ng batas. Sa tagal na niya dyan, imposible na walang mga lawyer yan. Na staff. Alam nga naman, ikaw papaniwalaan namin, ibubo ka nga na vlogger. Diyos ko naman, Hungry Man. Nagbablogger-blagiran ka lang. Tapos, gusto mo papaniwalaan ka namin? Tanga, mas maniwala kami kay Lacson kahit hindi abogado. Kasi senador yan, gumawa na ng batas yan. At may mga staff na abogado yan. Ikaw, anong staff mo? Wala kang ang kita sa channel mo, may staff ka pa. Tanga. Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit paano? Because Natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa Oo. suggested sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath. Baka gamitin lang propaganda. Sino sa inyo? Diba? Kita ninyo? Pag nagka-zoom, tapos doon si Zaldico magsalita, gagamitin lang ng mga DDS yan na propaganda na panira kay PBBM. Pwede siyang mag-zoom basta manumpa siya personal present. Tapos pag nakapanumpa na siya dyan ng unang beses, kahit bumalik siya kung saang bansa siya, nagtago. Diba? So nakapanumpa na siya Si Orly Gutesa, kung totoo lang ang notaryo dun sa affidavit niya, kahit magtago siya, pwede siyang mag-zoom sa hearing kahit hindi siya a-attend. Once na nakapanumpa ka. Ito, mga DDS, bigyan ko kayo ng example. Kumuha ka ng driver's license na hindi ka magpa-picture sa personal. Mabibigyan ka? Kumuha ka ng NBI clearance nang hindi mo itagay doon yung 10 mga daliri mo. Bibigyan ka? Diba? Kumuha ka ng national ID nang hindi ka picturean in person. Tignan natin kung ang national ID mo may mukha. Sa national ID, kailangan kukunin ang mata mo dun. Kasi doon i-connect, diba? Sa mata mo, yung mga lahat ng information mo. At nasa mga fingerprint mo, fingerprint, sa iris, doon kukunin. Ngayon, kukuha ka ng mga ganyan na mga dokumento, tapos hindi ka nagpapakita physical, bibigyan ka? Tanga lang, diba? Diyos ko, ewan ko sa inyo mga DDS. Ewan ko kung bakit nabuhay pa kayo, no? Alam nyo naman siguro kapag kumuha ka ng driver's license, kailangan nandun yung physical appearance mo, di ba? Kailangan pag kumuha ka ng national ID, kailangan nandun ka, magbabiometric ka pa, tanga! Ganon din kapag manumpa. Di bali nang manumpa ka ngayon tapos magtago ka na lang, sa Zoom ka na lang, magpapakita sa sunod, at least nandun yung physical appearance mo. Kasi pipirma ka doon, magta-thumb mark ka pa. May left and may right. Tapos may daliri pa yan, dalawa, left and right. Ngayon, mga DDS, kaya pa? Ano pa ang palusot ninyo? Diyos ko naman. Continue. And hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Diba? Yun ang sinabi ko kanina pa sa unang live natin. Na pwede si Zaldico, kahit hindi siya uuwi ng Pilipinas, pumunta siya sa Philippine Consulate or Philippine Embassy. Halimbawa, nasa Paris siya. Pumunta siya sa Philippine Consulate ng Paris or di kaya Embassy. Doon siya manumpa, mag-take out siya doon. Kasi nasa kustodiya siya ng Pilipinas. Kasi embassy yun, embahada yun Diba? And then, pagkatapos yung manumpa, lumayas na siya, magtago na siya. Ganon yon. Hindi yung sasabihin mo, pwede siyang manumpa kahit sa Zoom lang. Tanga. Tanga. Oh my God. Tanga.
Continue. Pwede po ninyong payagan yun, sir. Yes, kung magre-request sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya eh. Do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration. Paggawa namin ng committee report, mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Oh. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Diba? Mahirap kasi magyaw-yaw. Mahirap na pakinggan mo lang yung sinabi ni Saldico, tapos walang supporting documents. Katulad kay Marcoleta, di ba binitbit niya si Orly Gutesa? Binasa pa ni Marcoleta yung sinabi ni Orly Gutesa na scripted naman. Tinuruan pa nga ni Marcoleta, yung number 20. Nakalimutan mo, hindi mo nabasa, balikan mo. Di ba? Kita niya? Yon ang ibig sabihin na may supportive documents. So ngayon, magbibigay ng statement si Saldico doon, tapos hindi nasundan ng Blue Ribbon Committee. Ano ba itong binabasa niya? Ano ba to? Nagmamatch ba itong mga sinasabi niya? Paano nyo i-record ngayon yung sinasabi niyang yun? Kung siya lang ang may kopya, yung Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga, walang copy. Paano yun mapag-aralan ngayon? Dire-diretso na lang siyang i-present doon, dire-diretso na lang mag-hearing, tapos yung mga nandoon sa loob ng committee, hindi alam kung ano yung statement at affidavit niya. Alam niyo sa mga DDS, hindi ko nahabaan yung aking komento na yan. Kasi bakit? Kahit magtutuwad-tuwad tayo dito, hindi nyo maintindihan yan. Kasi bakit? Kapag DDS, bobo yan. Huwag na kayo magalit mga DDS. Bakit? Kasi bobo naman talaga kayo. Hindi naman natin yan pwedeng pagpilitan. Kapag DDS, bobo yan. Diyos ko. Diba? Boses pa ni Arnie Tevez ang boses, Sus Mariosep. Diba? Ganun yun. Kapag DDS, bobo yan.